Yan, isang magandang araw sa ating mga kataktika. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at gayon din sa buong mundo. Isang mega loud shout out. At kapag may tinanim, may aanihin. Kapag may sipag at syaga, siguradong may nilaga. Kasabihan pa, ating aanihin kung ano man ang ating mga itinanim. So yun mga kataktika, tayo nga ay magha-harvest na. At muli, uulitin natin ang proseso na ginawa natin dito sa Season 2 ng pag-uubas natin o pagtatanim ng ubas. So itong ating chicken manure, yan mga kataktika, tandaan, ang chicken manure na ilalagay sa inyong mga halaman ay dapat na dry. Yan. So ito, nasa 4 months na ito mga kataktika. Dry na talaga yan. So pwede na nating ilagay direct sa puno ng mga halaman. Yan. Kasi pagka yan, yung basa pa yan, di maganda na i-direct mo. So dapat papatuyuin mo. So ito yung ating puno ng Brazilian hybrid na ubas. Yan. So yan yung tuyong dahon at saka yung pinagbalatan ng saging. So yan. Bubungkalin lang natin mga kataktika. Yan. Bungkal-bungkal lang. At dyan natin ilalagay o i-apply yung ating chicken manure. Anong kainaman? Siyempre mga kataktika, napakagandang fertilizer ito sa ating mga halaman. Mula nung tayo ay naghalaman at nag-alaga ng manok, talagang ini-integrate natin ang paghahalaman at pagmamanok. Bakit nga hindi? Malaking bagay ang magiging benepisyo ng chicken manure sa mga halaman. But once again, laging tatandaan, siguraduhin na tuyo na yung inyong chicken manure. Ito, nasa 4 months na nga ito, so dry na talaga yan. Yan, so pwede nating i-direct ang application. So kailangan pagandahin natin, ihanda natin yung ating puno ng grapes. Yan, so balik natin yung balat o yung tuyong balat ng saging. Yan. So ito na yung puno ng grapes natin. Kung makikita nyo mga kataktika, halos sumahabol na siya ng laki doon sa poste. Yan. Isang puno lang yan. Isang puno lang, pero may mga patubo na rin naman tayo ulit. At so, madadagdagan na yan. So, ito yung puno ng ating ubas. Yan, mga kataktika. Yung bunga na ubas dito, wala na. Naunti-unti na. Inunti-unti nating pitasin mga kataktika. So ito, mula dyan sa pinagputulan natin dati, yan, cut natin yan dyan. Yan. So tatandaan mga kataktika, basta kulay brown, actually doon sa brown at green na bagging, doon tayo magpuputol. Pero ito, since marami na yung kulay brown, ano lang, gagawin natin cuttings yung ibang mga bagging. Kakatings na natin yan. So yan yan. Diyan ang putol natin. Tapos maglalabas na yan ng mga protein gains. So yan. Dati isang sanga, naglabas siya ng 4 na bagging, nagbigay ng bunga ng ubas. So yan. Susunod, putulan natin ulit. Tingnan natin kung ilan naman ang magiging bunga niya. So yan, dyan tayo magka-cut. So pruning natin yan and then meron na tayong cuttings. Ito pa. Yan mga kataktika. Dyan na yung napakita natin. May bunga na ng ubas dyan. Yan, puputulin natin yan para magbigay siya uli ng panibagong mga protein gains. Yan. Medyo maisip mo, manghihinayang ka
Kasi malago na, pero huwag kayong manghinayang mga kataktika. Mag-proning kayo para bigyan kayo ng mas maraming bunga ng ubas. Dahil kapag ka hindi ka nag-proning, ay bibigay sa'yo ng ubas puro dahon. Ganito naman, ayan, putol niyan, hanggang dito na. Yan, dyan ang putol niyan. The next, this one, dito ang putol niyan. Yan natin kakat yan. Yan ito. Dito. Yan. So, ganyan ang gagawin natin na pagpo-proning sa susunod. This one. Here ang cut. Then ito mga ito. Ito. Dito ang cut niyan. Ito to. Yan. Cut yan dyan. This one. Dito ang cut. Okay, so yun yung cuttings natin. At update lang natin mga kataktika. So ito sa season 2 ng ating ginawang pagpo-prone ng ating Brazilian hybrid na ubas. Yan mga kataktika, recap lang. So kung maalala nyo, tayo ay gumamit dito ng liquid fertilizer. So gumamit tayo ng banana peel fertilizer. Yan, gumamit din tayo ng mango peel fertilizer. At gumamit tayo ng tinatawag natin na pamana peel fertilizer. So pinagsama natin yung balat ng papaya, balat ng mango, at balat ng banana. So yun, after nun, ito yung naging resulta ng ating grapes. So naalala nyo, naglagay din tayo ng chicken manure dito sa ating tanim na ubas. Yan. So yan siya ngayon. So nagkukulay brown na yung ating mga grapevine. So indication yan na after ng harvest, pwede na tayo uling mag-pruning. So naglagay na tayo ng chicken manure, and then pagka nag-pruning tayo, sakto yan na yung ilalabas na fruiting cane suportado nung ginawa natin na paglalagay o pag-a-apply ng chicken manure. Tapos i-repeat lang natin uli yung proseso ng paggamit ng liquid fertilizer. So mostly patapos na yung pagbubunga ng mga mangga. So magagamit natin dyan possible yung papaya, peel fertilizer, yung banana peel fertilizer, at katulad nito mga kataktika, naging organic itong ating pagtatanim ng ubas. Dahil pangkonsumo natin yan, ayan, hindi tayo gumamit ng insecticide at pesticide sa ating mga tanim na ubas. Ganon din naman sa ating mga paghahalaman. Excuse me po. Hindi rin naman tayo gumagamit ng insecticide at pesticide. So organic ang ginagawa natin. Muli, organic na pamamaraan, pinapaganda natin yung lupa. At yung lupa naman ang magpapaganda dun sa ating tanim na halaman. Yun ang kagandahan sa pamamaraang organiko. At the same time, healthy ang
nagiging bunga ng ating mga pananim. Yan. Sana inyong naibigan ang ating Season 2 ng pagtatanim ng ubas. Yan mga kataktika. At para malaman natin kung hinog na ba ang ating Brazilian hybrid, eto lang siya mga kataktika. From green, magko-convert lang yan ng light green. O parang yellow green. Yan. Pag nag-yellow green na siya, tapos ang edad ng yung grapes ay 4 months, hinog na yan. Tama mga kataktika. Pag nag 4 months, hinog na siya. O yan. Okay. Para maniwala kayong hinog na, patay na isa. Yan. Ito, okay naman. Maganda yung balat niya. Talaga matamis. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. Muli, ako ang inyong kataktika na nagsasabing kapag may tinanim, may aanihin. At lahat ng itinatanim, sinisiguradong ating aanihin sa tamang panahon.